Naalarma ang mga eksperto dahil dumarami ang mga Pilipinong calcium deficient na dahilan ng osteoporosis. Isa sa mga nakikitang factor, hindi raw pala inom ng gatas ang maraming Pilipino. Narito po ang aking unang balita. Wheelchair-bound na si Nanay Dominica. Bukod kasi sa kanyang edad na 99 anyos, hirap na siyang makatayo at makalakad ng diretsyo. Meron kasi siyang osteoporosis, sakit na nakukuha dahil sa mababang calcium intake. Ang kanyang pagkakuba, malayong malayo sa kanyang postura noong bata pa. Sabi niya hindi raw kasi siya pala inom ng gatas na mayaman sa calcium. Ay kung minsan wala yung gatas eh. Pag, di ba, ang gatas naman nakuha sa kalabaw, nakuha sa baka, o kaya nga yung sa kambing. Opo. Ayun. Kaya, yung naiinom namin gatas, iba-iba. Hindi nga panay ang supply ng gatas. Sa Pilipinas, 97.5% ng mga edad 19 hanggang 59 years old ang calcium deficient, habang 95% naman sa mga 60 years old pataas. Alarming po ma'am dahil nga po sa sobrang mataas po yung porsyento na meron po sa atin na may calcium deficiency po dito sa Pilipinas. Isa sa mga dahilan ayon sa DOST-FNRI, hindi raw kasi pala inom ng gatas ang karaniwang Pinoy. Na magtanong-tanong ako sa ilan nating kababayan kung ano ang kanilang iniinom, ni isa, walang nagsabi ng gatas. Siyempre tubig po. Tubig. Hindi gatas? Hindi ma'am. Kaya sa sobrang init ng panahon ngayon, dapat talaga tubig. Coffee girl kasi ako ma'am, kaya mas sa akin ng coffee. Sa isang araw, nakakasampung basa. Buko. Calcium deficient po tayo, ang problema po magiging brittle o magiging malutong ang ating mga buto. Kaya madali po tayong mababalian. Rekomendasyon ng DOST-FNRI, ugaliing magpaaraw para mas ma-absorb ng katawan ng calcium. Iwasang manigarilyo, kumain ng balanced diet at limitahan din ang pag-inom ng kape o anumang inuming may caffeine. Dahil alam niyo po ba na may direktang epekto rin pala ang caffeine sa calcium intake natin? Yung caffeine po, pipigilan niya po yung gamit ng calcium sa katawan natin. Kahit umiinom ka na ng, kumakain ka po na mataas ang calcium, pagka meron ka rin caffeine na mataas din sa katawan mo, hindi niya magagamit ng maayos yung calcium. Kaya po may deficiency. Kung lactose intolerant o di kaya'y mahal masyado ang gatas, meron namang alternatibong mapagkukunan ng calcium. Katulad po ng malunggay natin, ng kangkong, yung mga kamote tops, yung mga iba pa pong mga green na gulay, and then po yung mga maliliit na isda tulad po ng dilis, yung mga mga seafoods, yan, mataas din po yan sa calcium. And meron din po tayo mga cereals, yan, mataas din po sa calcium. Yeah, sardinas, opo, kasama po ang sardinas kasi kinakain yung buto ng isda. Yung balot din po. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.